Nagkagargarap. Good morning po sa ating lahat. Ay, mayroon. Ito pa. Mas malakas ito. Yun pong sinabi na pastor na akong magsasalita, hindi na po ako tumanggi kasi nakakahiya sa Panginoon. Minsan po nag-uusap kami ni Pare Amboy sa barangay hall. Ni Kagawad. Pare magsasalita kaya ta. Ay, diyan mo pa, kumari, sabi niya. Pero nakakahiyang tumanggi, baka sabi, baga ni Apo ko, awan kaya mo kanya akong Amboy. Kaya na-challenge po ako dun sa sinabi niya. Totoo nga naman po. Nag-aral po ako ng LSI, pero sa totoo lang po, parang walang pumasok sa utak ko kasi parang napilitan lang po ako noon. Kasi parang nung i-enroll na po nila ako ni Kumari Emeline, kasama ko si Kumari Giselle, at pero nagpapasalamat po ako sa kanila dahil bagamat nag-aral po ako na laging inaantok kasi yung oras namin alauna. Pag nandun na po kaming ganun, pumupunta po ako sa likod. Sabi ko kay Kuya Jun, manong makaturturo ka manong agkapi ka, sabi niya sa akin. Dalawa po sila ni Pare Robin dun sa ano. Kaya kagastos po nun, hindi ako nagkakape, puro Milo yung iniinom ko. Kahit nakatatlong Milo na ako, inaantok pa rin ako. Kasi nga po, napilitan lang talaga ko pero patawad po Panginoon. Nung idala na po kami sa mga church na pupuntahan namin, nananalangin po ako, Panginoon, saan kaya ako? Parang wala naman yatang pumasok sa isip ko, sabi ko noon. Nagpapasalamat ako at dinala kami doon po ako sa Sapang Maragol dati. Nung nagsalita na po ako, pinakilala ako ni Pastor Rolly. Sabi kong ganyan, kaganda pa man din ng introduction ni Pastor Rolly sa akin. Nung magsasalita na po ako, binasa ko lang buo yung ano ko, sabay amen. Umupo na po. Sa sobrang kaba ko po noon, binasa ko lang talaga yung teksto ko, amen. Sabi ni Kuya, hindi mo na dinagdagan. Ni Pastor Rolly dati sa akin. Yun lamang po at bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa akin. Gamitin mo po ako, Panginoon, na wag po ang aking pagkakamali ang makita, kundi ang mga salitang nanggagaling po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Talagang hindi ko po alam. Ang daming kabayo dito sa dibdib ko. Ate. Naka-live pa po pala tayo. Ang aking pong topic ay dun po sa ay 119, 25 to 27. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, na si Maria na asawa ni Cleopas. Talagang kinakabahan ako.
at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At ituring mo siyang ina. Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Sandali po, inom ulit. Pasensya na po kayo. Talagang ang daming kabayo dito sa dibdib ko. Hunggaron. Ade. Lahat po tayo ay may kinabibilangang pamilya. Tulad halimbawa ng pamilya Esteban, pamilya Bidad at pamilya Bautista. Marami pa pong maituturing po natin. Ang St. Paul ay isang pamilya. Okay? Dahil tayo dito ay nagdadamayan, nagmamalasakitan, nasa panahon na tayo dumaranas ng pagsubok at kapighatian sa buhay. May ugnay natin ito kay ina ni Jesus na si Maria, na kumakatawan bilang pamilya ni Jesucristo. Isang pamilya na nagbibigay kaaliwan sa panahong nakakaranas tayo ng mga hamon sa buhay. Pamilya na alam ang pinagdadaanan at makikinig sa iyo sa panahong kailangan mo at magkukumport sa iyo. Si Juan ay kumakatawan sa ating mga kaibigan. Tayo ay may mga malalapit na kaibigan, umalapit sa ating puso. Kahit walang pinansyal, nakakagaan ng kalooban kapag nandyan sila. Sila ang umaalalay sa atin. Malaking tulong ang mga kaibigan natin kahit wala tayong material na bagay. Sa katunayan, hindi naman tayo iniwan ni Jesus katulad ng paghabilin ni Jesus sa kanyang ina. Kung paanong pinagkatiwala ni Jesus kay Juan. Hindi tayo nag-iisa kahit hindi natin nakikita si Jesus ng pisikal. Si Jesus ay nadarama natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ibig sabihin, hindi niya tayo iniwan ni Jesus. Nararamdaman ang presensya ng ating Panginoong Jesus sa maraming tao. Ang ginamit niyang instrumento, nararamdaman natin si Jesus sa mga taong malalapit sa atin. Katulad ng mga pamilya at kaibigan. Si Maria ay kinatawan ng ating pamilya at si Jesus ang kinatawan ng ating mga kaibigan. Nararamdaman natin ang presensya ni Jesucristo sa pamamagitan ng ating pamilya at kaibigan. Hindi niya tayo iniwan at pinabayaan kailanman. Amen. Maraming salamat.